2 milyon para sa inyong dangal. Isang pirasong kontrata kapalit ng kaligtasan ng mga ulila. Huwag kayong umasta na parang may pagpipilian kayo, Tessa. Sa mata ng mundo, kayo ay asawa ng mga Valderrama. Ngunit sa loob ng bahay na ito, kayo ay mga kasangkapang binili ko para sa aking mga anak. Tatanggapin niyo ba ang gintong tanikala o hahayaan niyong mabulok sa kalsada ang bahay pag-asa? Ang oras ay tumatakbo at ang inyong luha ay walang halaga sa akin. 2 milyon para sa inyong dangal. Isang pirasong kontrata kapalit ng kaligtasan ng mga ulila. Huwag kayong umasta na parang may pagpipilian pa kayo, Tessa. Ang boses ni Doña Carmen Valderrama ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mamahaling aircon ng kanyang opisina. Ngunit para kay Tessa, ang bawat salita nito ay tila isang matalim na bubog na ibinabaon sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Tessa ay mahigpit na nakakapit sa manggas ng kanyang kupas na blusa. Pilit na pinipigilan ang panginginig na nagsisimula nang gumapang sa kanyang buong katawan. Kaninang umaga lamang, abala pa siya sa paghahalo ng kakaunting lugaw sa isang malaking kaldero. Tinitiyak na bawat isa sa 30 bata sa bahay pag-asa ay may lalamanin ng sikmura. Ang amoy ng usok mula sa panggatong at ang tunog ng tawanan ng mga bata ay sariwa pa sa kanyang gunita. Isang kabaligtaran sa marangya, ngunit nakakasakal na silid na kinalalagyan niya ngayon. 1 taon lang, Tessa. Magpanggap kayong asawa ng mga anak ko. Pagkatapos nyon, malaya na kayo. At ang lupang kinatatayuan ng ampunan nyo ay hindi na kailanman kukunin ng bangko. Pagpapatuloy ni Carmen habang dahan-dahang inilalapag ang isang gintong pluma sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata na napapalibutan ng mamahaling alahas ay walang bakas ng awa. Para sa kanya, ang magkapatid na De La Cruz ay hindi mga tao, kundi mga kasangkapang maaari niyang mabili para ayusin ang gulo sa kanyang pamilya. Sa tabi ni Tessa, naramdaman niya ang mahinang paghikbi ng kanyang kapatid na si Bella. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Bella ay tila lason na humahalo sa dugo ni Tessa. Si Bella, ang kanyang katuwang sa lahat ng hirap, ay mukhang isang ibong may bali ang pakpak sa harap ng malupit na matandang babae. Ang pagsisikip ng lalamunan ni Tessa ay naging masakit, isang malaking bukol ng emosyon na pilit niyang nilulunok upang manatiling matatag. Alam niya ang katotohanan. Ang kanilang kahirapan ay isang pader na unti-unting gumuguho sa kanila at si Doña Carmen ang tanging may hawak ng panangga. Bakit kami, Doña Carmen? Ang tanong ni Tessa. Ang kanyang tinig ay bahagyang pumiyok, ngunit nanatiling may dignidad. Maraming babae sa labas na mas disente, mas mayaman at mas bagay sa mga anak niyo. Bakit kailangang 2 magkapatid na galing sa kalsada ang piliin niyo para sa duming ito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Dahil ang mga taong walang-wala ay ang mga taong madaling kontrolin. Dahil ang utang na loob ay isang tanikalang mas matibay kaysa sa kahit anong bakal. Kapag pinirmahan mo ito, akin na ang inyong katapatan. Akin na ang inyong buhay. Dahan-dahang iniabot ni Tessa ang kanyang kamay patungo sa kontrata. Ang bigat ng bawat segundong lumilipas ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang balikat. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng maliliit na bata sa bahay pag-asa. Si Nene na palaging gutom. Si Junjun na nangangarap maging doktor. Kung hindi niya ito gagawin, bukas ay matutulog sila sa ilalim ng tulay. Ang kanyang dangal ay maliit na sakripisyo lamang para sa kinabukasan ng mga batang walang kinalaman sa lupit ng mundo. Habang iginiguhit ng pluma ang kanyang pangalan sa papel, naramdaman ni Tessa ang isang kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang lamig ng aircon, kundi ang lamig ng isang bahagi ng kanyang kaluluwa na unti-unting namamatay. Ang bawat hagod ng tinta ay tila isang hibla ng sapot
na bumabalot sa kanya. Itinatalaga siya sa isang tadhana na hindi niya pinili. Pagkatapos ay iniabot niya ang pluma kay Bella na may nanginginig na mga kamay na sumunod sa kanyang yapak. "Welcome to the family, my dear daughters." Wika ni Carmen, ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay na nakakasuka. Tumayo ang matanda at naglakad patungo sa bintana. Nakatingin sa malawak na lupain ng kanyang mansyon. "Maghanda na kayo. Ngayong gabi, lilipat na kayo rito. At tandaan nyo, walang sino man ang dapat makaalam na ang kasal na ito ay isang transaksyon lamang. Sa mata ng lahat, mahal nyo ang mga anak ko." Nang lumabas sila sa opisina, ang sikat ng araw sa labas ay tila masyadong maliwanag para sa madilim na pakiramdam ni Tessa. Sumakay sila sa isang itim na sasakyan na magdadala sa kanila pabalik sa ampunan upang kumuha ng kanilang mga gamit. Sa loob ng sasakyan, walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-andar ng makina at ang malalim na paghinga ni Bella na pilit pinipigilan ang muling pag-iyak. Hinawakan ni Tessa ang kamay ng kapatid. Ang kanilang mga daliri ay naglapat sa isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin na anuman ang mangyari sa loob ng impyernong papasukin nila, hinding-hindi nila bibitawan ang isa't isa. Kinagabihan, bumalik ang sasakyan sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga Valderrama. Ang mga bakal na rehas ay dahan-dahang bumukas na tila mga panga ng isang dambuhala na handang lumamon ng buhay. Ang bawat ilaw sa paligid ng mansyon ay nagniningning, ngunit para kay Tessa, ang mga ito ay tila mga mata ng mapanuring mga estranghero. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ni Yaya Luningning, isang matandang babae na may malungkot na mga mata, ngunit may bakas ng kabutihan. "Dito po tayo mga ma'am," bulong ni Yaya Luningning habang iginigiya sila patungo sa malaking pinto. "Huwag po kayong matakot. Ang bahay na ito ay puno lamang ng mga taong hindi pa nakakatagpo ng kapayapaan." Habang naglalakad sa mahabang hallway na napapalamutian ng mga mamahaling painting at antigong gamit, naramdaman ni Tessa na tila may nakamasid sa kanila. Huminto sila sa harap ng isang malaking hagdanan na gawa sa madilim na kahoy. Sa itaas niyon, sa dulo ng madilim na pasilyo, may isang aninong nakatayo. Isang lalaking nakaupo sa wheelchair, ang kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng dilim, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at pait. Ito si Anton Tony Valderrama, ang lalaking magiging asawa niya. Ang lalaking, ayon sa usap-usapan, ay nawalan na ng ganang mabuhay mula nang mangyari ang trahedyang nagparalisa sa kanyang mga binti. Tumingin si Tony pababa sa kanila. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumurba sa isang mapang-uyam na ngiti. Ang kanyang tinig nang magsalita siya ay bumasag sa katahimikan ng gabi, isang tunog na puno ng puot na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Sila ba ang mga bagong laruan ni Mama?" tanong ni Tony. Ang bawat salita ay may dalang insulto na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. "Tingnan niyo ang inyong mga sarili. Amoy kalsada, amoy desperasyon. Magkano ang ibinayad sa inyo para ibenta ang inyong mga kaluluwa sa diablong nakatira sa bahay na ito?" Napako si Tessa sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kanyang pagtitimpi ay tila uent-unting natitibag sa harap ng marahas na pagtanggap na ito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi sila nabibili. Ngunit ang bigat ng kontrata sa kanyang bag ay nagpapaalala sa kanya ng katotohanan. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa mga mata ni Tony. "Hindi kami narito para makipag-away, sir," tugon ni Tessa. Ang kanyang boses ay malamig ngunit matatag. "Sir?" Tumawa si Tony. Isang tawang walang katuwaan. Isang tawang tila isang tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng paa. "Asawa kita, di ba? Yun ang sabi ng kontrata. Kaya huwag kang umasta na parang may respeto ka sa akin.
Pare-pareho lang tayo rito. Mga bilanggo sa gintong hawla ni Carmen Valderrama. Mabilis na pinaikot ni Tony ang kanyang wheelchair at naglaho sa dilim ng pasilyo, iniwan ang magkapatid na nakatayo sa gitna ng malawak at malamig na mansion. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Tessa ang tunay na kahulugan ng kanyang pinasok. Hindi lamang ito pagpapanggap, ito ay isang digmaan ng damdamin, isang labanan kung saan ang puso niya ang nakataya. Habang iniisip ni Tessa ang mga batang naiwan sa ampunan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang tinig na hindi mabunot-bunot. Sa pagtatapos ng isang taon, ano pa ang matitira sa kanyang pagkatao? Kaya ba niyang panindigan ang isang kasinungalingan sa harap ng isang lalaking ang puso ay kasing tigas ng bato at kasing pait ng abdo? Hindi ako kumakain ng basura, lalo na kung galing sa marunong kamay mo. Ang bawat salita ni Tony ay tila isang malakas na hampas sa mukha ni Tessa sa gitna ng katahimikan ng umagang yun. Nakatayo si Tessa sa pintuan ng silid ni Tony, tanga ng isang tray ng malamig na agahan na maingat niyang inihanda. Ang amoy ng bagong luto na sinangag at itlog ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit tila lasong ito sa pang-amoy ng lalaking nasa harap niya. Si Tony ay nakaupo sa kanyang wheelchair malapit sa bintana. Ang kanyang likuran ay nakaharap kay Tessa, ngunit ramdam ang bigat ng puot na namamayani sa kanyang buong pagkatao. Ang sikat ng araw na pilit sumisilip sa makapal na kurtina ay nagpapakita lamang ng mga alikabok na sumasayaw sa paligid. Isang simbolo ng kapabayaan sa loob ng maraming silid na ito. Ito po ay para sa inyong kalusugan, Sir Tony. Mahinahon, ngunit may diin na wika ni Tessa. Kailangan niyo pong kumain para uminom ng gamot. Gamot? Muling nagsalita si Tony. Ang kanyang tinig ay puno ng sarkasmo. Ang gamot na ibinibigay niyo ay hindi para gumaling ako. Ibinibigay niyo yan para manatili akong ganito. Isang tumpok ng walang kwentang laman sa ibabaw ng gulong. Now leave. I don't want to see your face. Dahan-dahang inilapag ni Tessa ang tray sa isang maliit na lamesa. Hindi niya pinansin ang sakit sa kanyang loob. Sanay siya sa hirap. Sanay siya sa mga taong galit sa mundo dahil sa gutom, ngunit ang galit ni Tony ay kakaiba. Ito ay galit ng isang taong mayaman sa material na bagay, ngunit hikaos sa pag-asa. Bago siya lumabas, nahagip ng kanyang mga mata ang isang luma at bahagyang kupas na litrato sa ibabaw ng drawer. Doon, nakita niya ang isang ibang Tony, isang lalaking tumatawa habang hawak ang isang tropeo ng basketball. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pangarap at lakas. Iyon ang golden moment na nagpahinto sa tibok ng puso ni Tessa. Ang realisasyong ang leon na umaatungal sa harap niya ngayon ay dati ring isang agila na malayang lumilipad. Pagbaba niya sa malawak na dining area, sinalubong siya ng isang tanawing mas masakit pa sa pagtataboy ni Tony. Nakita niya si Bella na nakayuko sa gilid ng mahabang lamesa habang si Doña Carmen ay matamang nakatingin sa kanyang kapatid mula ulo hanggang paa. Kasama nila si Eddie, ang bunsong anak ni Carmen na may hawak na baso ng alak kahit maaga pa at may mapang-asar kong nangiti sa mga labi. Look at her, Eddie. Wika ni Carmen habang itinuturo ang simpleng bestida ni Bella. Mukha siyang katulong na nagpanggap na prinsesa. Yaya luningning, pakikuha nga ang mga lumang damit na itatapon ko na. Mas bagay yun sa kanila kaysa sa mga basahang suot nila ngayon. It's so cheap. Ayokong mapahiya kapag may biglaang bisita. Ma, stop it. She's actually cute for a charity case. Pang-iinsulto naman ni Eddie habang dahan-dahang lumalapit kay Bella. Hinawakan ni Eddie ang baba ni Bella at pilit itong iniharap sa kanya. Huwag kang iiyak. Baka lalong pumangit yang mukha mo. Sayang naman ang ibinayad ni Mama kung laging basa ng luha yang pisngi mo. Hindi na nakapagpigil si Tessa. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanila at marahas na tinabig ang kamay ni Eddie palayo sa kanyang kapatid.
Hinila niya si Bella sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Huwag niyo siyang hahawakan. Ang boses ni Tessa ay mababa, ngunit puno ng babala. Maaring nabili niyo ang aming oras at ang aming pangalan sa loob ng 1 taon, Doña Carmen. Pero hindi kasama roon ang karapatan niyo para hiyain at hawakan kami na parang mga hayop. May dignidad din kami, kahit wala kaming pera. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Bella at ang mahinang tunog ng pagpatak ng tubig mula sa isang gripo sa malayo. Ang mukha ni Carmen ay nagmula sa pagkagulat patungo sa isang malamig na puot. Ngumiti siya ng dahan-dahan, isang ngiting tila isang lason na unti-unting kumakalat. Dignidad? Bulong ni Carmen. Ang dignidad ay para lamang sa mga taong may kakayahang bumili ng sarili nilang pagkain, Tessa. Pero sige, panindigan mo yan. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala ng bahay pag-asa na babalikan ang mga kapatid mo. Tinalikuran sila ni Carmen at Eddie. Iniwan ang magkapatid na nanginginig sa galit at takot. Hinawakan ni Tessa ang mga kamay ni Bella, pilit na nagbibigay ng lakas kahit siya mismo ay nanghihina. Upang maibaling ang kanyang isipan, bumalik si Tessa sa itaas upang tingnan kung kinain ni Tony ang kanyang dinalang agahan. Ngunit bago pa siya makapasok sa silid, napansin niya ang ilang piraso ng gamot na nakakalat sa sahig malapit sa pintuan. Yumuko si Tessa at pinulot ang mga tableta. Dahil sa tagal niya sa ampunan at madalas na pag-aalaga sa mga may sakit na bata, pamilyar siya sa mga karaniwang dosis ng gamot. Tinitigan niya ang kulay at ang marka sa tableta. Ang dosis na ito ay masyadong mataas para sa isang taong hindi naman lumalabas ng bahay. Ito ay gamot na nakakapagdulot ng matinding pagkaantok at panghihina ng kalamnan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. May kung anong mali sa mansyon na ito at tila hindi lamang si Tony ang biktima rito. Pumasok siya sa silid ni Tony nang hindi kumatok. Nakita niya ang tray ng pagkain na hindi man lang nagalaw, maliban sa baso ng tubig na bahagyang nabawasan. Si Tony ay tila nahihimbing sa isang malalim at hindi natural na tulog. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay mababaw. Tony! Bulong ni Tessa. Dahan-dahan niyang nilapitan ng lalaki. Ang kanyang kamay ay nag-aalangan kung hahaplusin ang noo nito upang tingnan kung may lagnat. Ngunit sa isang iglap, dumilat ang mga mata ni Tony. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa braso ni Tessa nang may lakas na hindi mo aakalain sa isang taong may sakit. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na nauwi sa galit nang makilala niya si Tessa. Anong ginagawa mo sa mga gamot ko? Tanong ni Tony. Ang kanyang tinig ay namamaos. Sinabihan na kita. Huwag kang makikialam sa buhay ko. Masyadong matapang ang mga gamot na iniinom mo, Tony. Sagot ni Tessa. Hindi pinapansin ang higpit ng hawak nito. Pinapatay ka nito ng dahan-dahan. Sino ang nagbibigay nito sa'yo? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Tony. Sa isang marahas na pagkilos, hinablot niya ang baso ng tubig sa ibabaw ng lamesa at ibinato ang laman nito sa mukha ni Tessa. Ang malamig na tubig ay dumaloy sa buhok at pisngi ni Tessa, kasabay ng tunog ng pagbagsak ng baso sa makapal na alpombra na hindi man lang nabasag, ngunit ang epekto nito sa kalooban ni Tessa ay tila 1,000 piraso ng kristal na nagkahiwa-hiwalay. Umalis ka rito, sigaw ni Tony. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sobrang emosyon. You are just a paid woman. Huwag kang magpanggap na nagmamalasakit ka sa akin para lang makuha mo ang loob ko at ang pera ng pamilyang ito. Lumabas ka. Nakatayo lang si Tessa. Basa ang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatingin sa nagwawalang lalaki. Sa labas ng silid, narinig niya ang mahinang yabag ng mga paa ni Carmen.
na tila nagmamasid sa bawat galaw nila. Ang mansyon na ito, na akala niya ay magiging kaligtasan ng mga bata, ay isa palang madilim na labirinto kung saan ang bawat sulok ay may nakatagong patibong. Dahan-dahang tumalikod si Tessa at naglakad palabas. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, narinig niya ang mahinang kalampog ng wheelchair ni Tony na tila itinulak nito sa pader dahil sa desperasyon. Ang lamig ng tubig sa kanyang muka ay unti-unting natuyo. Ngunit ang lamig sa kanyang puso ay nagsisimula pa lamang lumalim. Huwag niyo nang subukang itago ang inyong pinagmulan dahil kahit anong pabango ang gamitin niyo, amoy pawis at usok pa rin ang inyong pagkatao. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang malamig na hangin na dumadaloy sa gitna ng marangyang hapagkainan. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling nara, nakahain ang mga pagkaing hindi man lang mapangalanan ni Tessa at Bella. Ngunit para sa magkapatid, ang bawat subo ay tila punyal na bumabara sa kanilang lalamunan. Ang liwanag mula sa higanting chandelier sa itaas ay nagpapakita sa bawat kislap ng mga pilak na kubyertos na dahan-dahang itinatama ni Carmen sa porselanang plato na nagbibigay ng isang nakaka-pressure na pakiramdam sa gitna ng katahimikan. Utang niyo sa akin ang bawat butil ng kanin na kinakain niyo ngayon. Pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga labi ng telang table napkin. Isipin niyo ang mga batang iniwan niyo sa ampunan. Isang pagkakamali niyo lang, isang reklamo, at sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala na silang bubong na masisilungan. Kaya matuto kayong yumukod. Matuto kayong maging anino sa bahay na ito. Si Bella ay nakayuko lamang. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang hita sa ilalim ng lamesa. Pilit niyang inabot ang baso ng tubig, ngunit sa sobrang kaba ay bahagyang nanginig ang kanyang kamay, sanhi upang tumulo ang ilang patak ng tubig sa malinis na mantel. Agad na nagbago ang mukha ni Eddie, na kanina pa nakatitig sa kanya nang may halong panunuya. Tingnan mo nga naman, Bella, ani Eddie habang pinaglalaruan ng kanyang tinidor. Kahit ang paghawak ng baso, hindi mo pa alam? Baka naman gusto mong turuan kita sa kwarto ko mamaya. You look so pathetic. It's actually entertaining. Eddie, stop it. Mahinang pakiusap ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Sinubukan niyang ngumiti ng pilit upang hindi na lumala ang tensyon. Pasensya na po, hindi lang po ako sanay. Wala kaming pakialam kung sanay ka o hindi. Muling singit ni Carmen, ang kanyang mga mata ay nakatuon na ngayon kay Tessa. At ikaw, Tessa, huwag mong isipin na dahil pinayagan kitang lumapit kay Tony, ay may kapangyarihan ka na. You are just a nurse with a marriage certificate. Nothing more. Matapos ang hapunan na puno ng pang-iinsulto, dahan-dahang umakyat si Tessa patungo sa silid ni Tony. Sa kabila ng marahas na pagtataboy nito sa kanya noong nakaraang araw, hindi siya pwedeng sumuko. Dala ang isang malinis na palanggana ng maligamgam na tubig at malambot na bimpo. Pumasok siya sa silid. Ang tanging liwanag sa loob ay nanggagaling sa buwan na sumisilip sa malaking bintana. Nakita niya si Tony na nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakatingin sa labas, tila isang rebulto ng pighati na binalot ng kadiliman. Hindi nagsalita si Tessa. Dahan-dahan niyang sinimulang ayusin ang mga gamit sa kwarto. Tinitiklop ang mga nakakalat na damit at inaayos ang mga libro sa shelf. Ang bawat kilos niya ay maingat. Tila natatakot na mabasag ang marupok na katahimikan sa loob ng silid. Nang mapansin niyang hindi gumagalaw si Tony, lumapit siya ng bahagya. Ang ganda ng buwan ngayon, di ba? Mahinang wika ni Tessa. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa gitna ng lamig. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Tessa ang isang panig ni Tony na hindi niya inaasahan. Ang lalaking laging sumisigaw at nagtataboy ay tila naglaho. At ang natira ay isang batang naliligaw sa gitna ng malawak na karagatan. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang luhang dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Isang golden moment
na nagpakurot sa puso ni Tessa. Sa kabila ng lahat ng yaman, si Tony ay kasing hikahos din nila. Hikahos sa pagmamahal at pag-unawa. Nabalik lamang ang diwa ni Tessa nang marinig niya ang isang pamilyar at matalas na boses mula sa pasilyo. Dahil bukas ng bahagya ang pinto, hindi niya sinasadyang marinig ang pakikipag-usap ni Carmen sa isang tao sa telepono. Gawin mo ang lahat para makuha ang pirma ng mga opisyal sa munisipyo. Utos ni Carmen. Ang kanyang tinig ay puno ng kasabikan. Hindi mahalaga kung may mga batang mawawalan ng tirahan. Ang mahalaga ay ang casino developer na magbabayad sa akin ng triple kapag nakuha ko na ang titulo ng lupa ng Bahay Pag-asa. Itatapon ko na rin ang 2 basurang yan sa kalsada. Nanigas ang buong katawan ni Tessa. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Ang ampunan, ang tanging dahilan kung bakit niya ibinenta ang kanyang dangal, ay nasa panganib pa rin. Ang lahat ng sakripisyo niya ay tila isang malaking panlilinlang lamang. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang pagpasok ni Carmen sa silid ni Tony. Agad na nagtago si Tessa sa likod ng malaking kurtina. Pinipigilan ang kanyang paghinga habang nararamdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Tingnan mo ang sarili mo, Tony. Ang boses ni Carmen ay naging kasing talim ng labaha habang kinakausap ang kanyang sariling anak. Wala kang kwenta. Isang pabigat. Kasalanan mo kung bakit namatay ang ama mo sa aksidenteng yon. Kung hindi ka naging pabaya, hindi tayo magkakaganito. Lumapit si Carmen at marahas na hinawakan ang magkabilang balikat ni Tony. Pilit itong inuuga, habang ang lalaki ay nagsisimula ng manginig sa takot at sakit. Ang mga mata ni Tony ay lumaki, puno ng trauma na tila bumabalik sa bawat salitang binibitawan ng kanyang ina. Ikaw ang pumatay sa kanya, Tony. At ngayon, hanggang sa mamatay ka, magdurusa ka sa wheelchair na yan dahil yan ang nararapat sa isang katulad mong mamamatay tao. Ang panginginig ni Tony ay naging mas matindi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang wheelchair hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo, tila isang taong nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Si Tessa na makakamo. Kaya, na nakasaksi sa lahat mula sa kanyang pinagtataguan, ay naramdaman ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang galit niya kay Carmen ay naging isang apoy na handang tumupok sa lahat. Nang tuluyang lumabas si Carmen mula sa silid, mabilis na lumabas si Tessa mula sa likod ng kurtina. Nakita niya si Tony na nakayuko. Ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng lakas. Nanginginig pa rin habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang mga hita. Ang katahimikan sa silid ay napalitan ng tunog ng mabigat at hirap na paghinga ni Tony. Isang tunog na tila humihingi ng saklolo sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Tessa at, sa unang pagkakataon, nang walang pag-aalinlangan, inilapat niya ang kanyang kamay sa nanginginig na balikat ni Tony. Ngunit bago pa man niya mabigkas ang kahit anong salita, muling tumingala si Tony sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang pakiusap na tila nanggagaling sa isang kaluluwang matagal nang nakakulong sa impyerno. Tessa, totoo ba? Bulong ni Tony. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hininga. Ako ba talaga? Ako ba talaga ang dahilan kung bakit wala na si Papa? Naiwan ang tanong na nakabitin sa hangin. Isang tanong na walang kasiguraduhan ng sagot. Habang ang dilim sa labas ay tila unti-unting lumalamon sa kanilang dalawa sa loob ng marangyang silid na yon. Huwag kang umasta na parang pamilya tayo, Tessa. Ang pagkaing ito ay hindi sapat para burahin ang katotohanang binili ka lang ni Mama. Ang boses ni Tony ay nananatiling matigas. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang dating bagsik na tila gustong manakit. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa gitna ng silid habang si Tessa ay dahan-dahang inilalapag ang isang umuusok na mangkok ng sinigang na baboy
sa maliit na lamesa sa kanyang harapan. Ang bango ng sampalok na humahalimuyak sa hangin ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig at tuyot na silid. Ang bawat hiwa ng labanos, kangkong at sitaw ay maayos na nakasalansan, isang pagkaing gawa sa malasakit at hindi sa utos. Hindi ko ito ginagawa dahil sa kontrata, Tony. Mahinang sagot ni Tessa habang iniuupo ang sarili sa isang maliit na upuan sa tapat ng lalaki. Ginagawa ko ito dahil kailangan mong maramdaman na may nagmamalasakit pa rin sa'yo sa bahay na ito. Kahit man lang sa pamamagitan ng pagkain, dahan-dahang iniabot ni Tessa ang kutsara kay Tony. Nag-aalangan ang mga kamay ng lalaki. Tila natatakot na ang init ng sabaw ay magpapatunaw sa pader na matagal na niyang binuo sa paligid ng kanyang puso. Sa unang higop ni Tony, ang kanyang mga mata ay bahagyang pumikit. Ang asim at linamnam ng sinigang ay tila isang susi na nagbukas sa isang nakasarang pinto ng kanyang alaala. Nakita niya ang kanyang yumaong ama. Noong mga panahong masaya pa silang nagkakasama sa hapagkainan bago ang madilim na aksidente. Isang golden moment ang nabuo nang mapansin ni Tessa ang dahan-dahang pagluwag ng kamao ni Tony. Ang pagkain ay naging tulay sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa, may sugat. Isang sandali ng katahimikan na hindi na kailangan ng kahit anong paliwanag. Habang nagaganap ang munting himala sa silid ni Tony, sa kabilang bahagi naman ng mansyon ay isang unos ang nagbabadyang sumiklab. Sa malawak na sala, nakatayo si Bella habang pilit na iniiwasan ang mapanuring mga mata ni Eddie. Ang bunsong Valderrama ay tila lito sa sariling mundo. Ang kanyang mga mata ay mapupula at ang kanyang kilos ay gulo-gulo habang may hawak na baso ng alak. "Bakit ba ang bait-bait mo, Bella?" tanong ni Eddie. Ang kanyang tinig ay namamaos at puno ng kapaitan. "Hindi mo ba alam na ginagamit lang kayo ni Mama? We are all puppets here. Pare-pareho lang tayong nakatali sa mga kwerdas na hawak niya." "Eddie, itigil mo na yang pag-inom mo." Pakiusap ni Bella. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa braso ni Eddie upang pigilan ito. "May kabutihan pa sa loob mo, nararamdaman ko yun. Huwag mong sirain ang sarili mo." Sa isang marahas na pagkilos, tinabig ni Eddie ang kamay ni Bella. Ang baso ng alak ay muntik nang mahulog sa makapal na alpombra. Ngunit bago pa man makasagot si Bella, nahagip ng kanyang paningin ang isang puting envelope na bahagyang nakasilip sa ilalim ng unan sa sofa kung saan nakaupo si Eddie. Isang lihim na sulat na tila may mahalagang impormasyon, isang dangling mystery na nagpatibok ng mabilis sa puso ni Bella. Ano ang itinatago ng bunsong anak ni Carmen sa ilalim ng kanyang mga bisyo? Nabalik ang atensyon ng lahat nang marinig ang tunog ng takong ng sapatos ni Doña Carmen sa marmol na sahig. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Bella at Eddie. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad at panunya. Nang makita niyang galing si Tessa sa silid ni Tony na may dalang bakanting mangkok, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Masyado ka nang nagpapakitang gilas, Tessa," wika ni Carmen habang tinititigan ang dalagang galing sa itaas. "Huwag mong kalimutan na kaya kita kinuha ay para kontrolin si Tony, hindi para mahalin siya. Ang pagmamalasakit mo ay baka maging mitya ng pagkasira ng mga plano ko. Do not care too much. Dahil sa huli, ikaw din ang masasaktan kapag nakuha ko na ang gusto ko." "Hindi ako natatakot masaktan, Doña Carmen." Matapang na tugon ni Tessa, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon. "Ang kinatatakutan ko ay ang maging katulad nyo. Isang taong may lahat ng yaman, pero walang kahit katiting na pagmamahal sa sariling mga anak." Ang bawat salita ni Tessa ay tila isang sampal sa mukha ng matanda. Ngunit bago pa man makasagot si Carmen, ang malaking pinto ng mansion ay dahan-dahang bumukas. Isang matangkad at magandang babae ang pumasok. Ang kanyang suot ay mamahalin at ang kanyang bawat kilos ay puno ng kayabangan. Ang bawat hakbang niya
sa makintab na sahig ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng pananakop. Monique? Gulat na bulong ni Eddie habang tinitingnan ang babaeng kadarating lang. Si Monique, ang dating kasintahan ni Tony. Ang babaeng nang iwan sa kanya nung mga sandaling pinakakailangan niya ng karamay matapos ang aksidente. Siya ang babaeng dinala ni Carmen upang muling guluhin ang mundo ni Tony at paalalahanan si Tessa kung nasaan ang kanyang tunay na lugar. Hi, Tita Carmen! Pati ni Monique, bago lumapit at humalik sa pisngi ng matanda. Pagkatapos ay lumunod siya kay Tessa ng mahalang pagdidiri sa kanyang mga mata. So, ito ba ang asawa ni Monique? She looks like someone who belongs in the kitchen, not in this mansion. Naramdaman ni Tessa ang buong pagsisikap ng kanyang mata. Ang pagdating ni Monique ay tila isang panibagong bagyo na sisira sa mga kapapa ang sinisimulan niyang itayo sa pagitan nila nito. Ang bawat tingin ni Monique ay tila isang paalala na ang lahat ng ginagawa niya ay baka mabaliwala lamang sa harap ng isang nakaraan na pilit na ibinabalik ni Carmen. Sa itaas ng hagdan, narinig nila ang mahinang tunog ng wheelchair ni Tony na huminto malapit sa rehas. Nakatingin siya sa ibaba. Ang kanyang mukha ay biglang naging maputla nang makita ang babaeng minsang sumira sa kanyang puso. Ang katahimikan sa mansyon ay naging mas lalong nakakasakal. Isang tensyong tila isang kwerdas na malapit nang maputol. Ano ang gagawin ni Tony kapag hinarap siya ng babaeng naging mitya ng kanyang kawalan ng pag-asa? At hanggang saan ang kayang tiisin ni Tessa sa harap ng isang nakaraang handang lumamon sa kanyang kasalukuyan? You smell like onions, honey. Is yan ba ang bagong perfume para sa mga gold diggers? Ang boses ni Monique ay tila isang matalim na aspile na itinurok sa pandinig ni Tessa sa gitna ng marangyang sala. Nakatayo ang babae sa tapat ni Tessa. Ang kanyang mga kamay ay nasa baywang habang ang bawat kurba ng kanyang labi ay puno ng pangmamaliit. Ang suot nitong mamahaling seda ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Samantalang si Tessa ay nakasuot lamang ng simpleng apron na may bahid pa ng harina mula sa kusina. Ang bawat sulyap ni Monique ay tila isang pagsukat sa halaga ni Tessa. Isang paghahambing na laging nagtatapos sa kapaitan. I am Tony's wife, Monique. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin kung saan ako nanggaling. Mahinahong sagot ni Tessa. Kahit nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hinawakan niya ng mahigpit ang basahan sa kanyang kamay. Ang gaspang ng tela ay tila nagpapaalala sa kanya ng realidad ng kanyang buhay. Isang buhay na puno ng pagod at sakripisyo, malayo sa mundo ng mga pabalatbunga. Wife, don't make me laugh. Muling hirit ni Monique habang dahan-dahang lumalapit. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Isang pirasong papel lang ang hawak mo. In a few months, itatapon ka rin ni Tita Carmen sa basurahan kung saan kanya pinulot. You don't belong here. You're just a temporary band-aid for Tony's broken ego. Naramdaman ni Tessa ang muling pagguho ng kanyang kumpiyansa. Ang bawat salita ni Monique ay tila isang katotohanang pilit niyang itinatanggi sa sarili. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Magaspang, may mga kalyo mula sa paglalaba at pagluluto para sa mga bata sa ampunan. Paano nga ba siya tatapat sa isang babaeng ang tanging ginagawa ay magpaganda at magpakitang gilas habang nagaganap ang komprontasyon sa sala? Sa kabilang bahagi ng mansyon ay sinisimulan na ni Doña Carmen ang kanyang laro ng manipulasyon. Tinawag niya si Bella sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay balot ng isang pekeng pag-aalala na tila isang maskarang gawa sa porselana. Bella, iha, nag-aalala ako para sa iyo. Simula ni Carmen habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Bella. Nakikita ko kung paano ka magpakapagod para kay Eddie. Samantalang ang ate mo, hayon at tila nag-e-enjoy na sa yaman ni Tony. Hindi mo ba napapansin? Tessa is using the orphanage as an excuse, but she's actually loving the life of a millionaires. Iniwan ka na niya sa dilim, Bella. Hindi po totoo yan, Doña Carmen. Mabilis na depensa ni Bella
Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkalito. Mahal po ako ni Ate Tessa. Hindi niya ako tatalikuran. Is that so? Then why is she the one sleeping in the master's bedroom while you are treated like a second-class citizen? Ang bawat salita ni Carmen ay tila isang lason na uunti-unting pumapasok sa isipan ni Bella, lumilikha ng mga bitak sa pundasyon ng pagtitiwala ng magkapatid. Ang sining ng gaslighting ni Carmen ay perpekto. Isang dahan-dahang pagpunit sa ugnayan ng dalawang kaluluwang tanging isa't isa lang ang sandigan. Bumalik ang tensyon sa sala nang biglang lumitaw si Tony sa itaas ng hagdanan. Ang mahinang tunog ng kanyang wheelchair sa kahoy na sahig ay tila isang hudyat ng paghinto ng lahat. Nakatingin siya sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang emosyong hindi madaling basahin. Inaasahan ng lahat, lalo na ni Monique, natataboy muli si Tony kay Tessa. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Monique, stop it! Ang boses ni Tony ay malalim at puno ng awtoridad na matagal nang hindi narinig sa bahay na iyon. Dahan-dahan niyang pinaikot ang kanyang wheelchair patungo sa gilid ng hagdanan upang mas makita ang dalawang babae. Tessa is my wife. Whether it's a contract or not, she is the one staying by my side while you are nothing but a ghost of a past I've already buried. Umalis ka na bago ko pa makalimutan na dati kitang minahal. Isang golden moment ang nabuo sa mga mata ni Tessa. Ang pagtatanggol ni Tony ay tila isang mainit na sinag ng araw sa gitna ng nagyayelong gabi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tessa na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Tony sa braso ng kanyang wheelchair ay tila isang simbolo ng kanyang bagong nahanap na lakas. Ang pagkapahiya sa mukha ni Monique ay tila isang matamis na katarungan para kay Tessa. Nang makaalis si Monique na puno ng pait, lumapit si Yaya Luningning kay Tessa habang naglilinis ang dalaga sa pasilyo malapit sa kusina. Ang matandang babae ay lumingon-lingon muna sa paligid bago hinawakan ang kamay ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang lihim na matagal nang kinikimkim. Anak, mag-iingat ka. Bulong ni Yaya Luningning. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Noong gabi ng aksidente ni Tony, hindi lang basta nasira ang preno ng sasakyan. May nakita akong taong lumalabas sa garahe bago sila umalis ni Don Valderrama. At ang taong iyon, hindi malayo sa pamilyang ito. Ang puso ni Tessa ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat salita ni Yaya Luningning ay tila isang piraso ng puzzle na nagsisimulang mabuo. Kung ang aksidente ay hindi aksidente, ibig sabihin ay may isang demonyong naglalakad sa loob ng mansyon na ito na handang pumatay para sa kapangyarihan. Bago pa makapagtanong si Tessa, narinig niya ang boses ni Doña Carmen mula sa kabilang kwarto. Kausap ang kanyang abogado sa telepono. Ang tinig nito ay puno ng kasamaan at determinasyon. Siguraduhin mong mawawala ang bahay Pag-asa bago matapos ang buwan. Wala akong pakialam kung saan matutulog ang mga batang yan. Ang lupang iyon ay pera at ang pera ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong damdamin. Naiwan si Tessa na nakasandal sa pader. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit at takot. Ang banta sa ampunan ay mas malapit na kaysa sa kanyang iniisip. Ang bawat sandali sa loob ng mansyon ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan. At sa gitna ng lahat ng ito, kailangan niyang protektahan ang kanyang kapatid, ang mga bata, at ang lalaking nagsisimula nang kumuha ng isang bahagi ng kanyang puso. Paano lalaban ang isang babaeng ang tanging sandata ay malasakit laban sa isang reynang handang sumunog ng mundo para sa kanyang trono? Akala mo ba ay makakalusot ka sa akin, Tessa? Nakalimutan mo na yata kung kanino ka kumukuha ng bawat sentimong ipinapakain mo sa mga batang kalsadang yon. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Tessa sa gitna ng kadiliman ng engranding sala.
Kadarating lang ni Tessa mula sa isang lihim na pagbisita sa Bahay Pag-asa at ang kanyang mga paa ay may bahid pa ng putik mula sa kalsada, isang matinding kaibahan sa kumikinang na marmol na sahig ng mansyon. Kaninang hapon, sa isang magarbo at marangyang charity gala na inorganisa ni Carmen, ipinarada ng matanda si Tessa sa harap ng mga mayayaman at makapangyarihang tao sa Maynila. Iniharap siya bilang isang rehabilitation project ng pamilya Valderrama, isang basurang pinulot at binihisan upang maging tao. Ang bawat ngiti ni Carmen sa mga kamera ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa dangal ni Tessa. Doña Carmen, kailangan kong makita ang mga bata. Natatakot sila. Mahinang tugon ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aapoy na galit. Sa kanyang pagbisita kanina, nakita niya ang mga armadong lalaking nagmamanman sa paligid ng ampunan, mga lalaking may mga mukhang kasing tigas ng semento at may mga matang walang kislap ng awa. Isang golden moment ang naganap sa ampunan nang makita ni Tessa ang isa sa mga tauhan ni Carmen na marahas na itinulak ang maliit na si Junjun dahil lamang sa paglapit nito sa kanilang sasakyan. Walang pag-aalinlangang humarang si Tessa sa pagitan ng bata at ng dambuhalang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapangan. Ang kanyang tindig ay tila isang inang leon na handang pumatay para sa kanyang anak. Huwag mong hahawakan ang batang yan kung ayaw mong ako ang makaharap mo. Ang kanyang sigaw na nagpatahimik sa lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tessa na kahit wala siyang pera, ang kanyang pagkatao ay hindi kailanman mayuyurakan ng kahit sinong bayaran. Habang naghaharap ang dalawang babae sa sala, sa kabilang bahagi ng mansion ay naroroon si Bella. Maingat na pinupunasan ng pawis sa noo ng lasing na si Eddie. Ang bunso ni na Carmen ay tila isang basag na kristal. Ang kanyang paghinga ay mabigat at amoy alak. Ngunit sa gitna ng kanyang kalasingan ay may mga salitang lumalabas sa kanyang mga labi na nagpapatigil sa tibok ng puso ni Bella. Hindi ako Valderrama, Bella. Isa lang akong pagkakamali. Bulong ni Eddie, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Lahat kami rito ay mga anino lang ng ambisyon ni Mama. Kahit ako, hindi ko alam kung sino talaga ang ama ko. Ang revelasyong ito ay tila isang dangling mystery na bumabalot sa isipan ni Bella. Kung si Eddie ay hindi tunay na anak ni Don Valderrama, ano ang itinatago ni Carmen sa likod ng kanyang pangalan at kapangyarihan? Sino ang tunay na lalaki sa likod ng pagkatao ni Eddie? Bumalik ang atensyon sa sala nang dahan-dahang lumapit si Carmen kay Tessa. Ang liwanag mula sa labas ay nagbibigay ng mahabang anino sa mukha ng matanda na tila isang demonyong nag-aabang ng kanyang biktima. Masyado ka nang nagiging matapang, Tessa. Wika ni Carmen, ang bawat salita ay may dalang kamandag. Binigyan kita ng pagkakataong makaahon sa hirap, pero mas pinili mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa'yo. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Akala mo ba ay hindi ko alam na binabalak mong traidorin ako? Hindi ko kayo tinatraidor, Doña Carmen. Ipinagtatanggol ko lang ang tama. Matatag na sagot ni Tessa, kahit nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang marahas na pagkilos. Ang palad ni Carmen ay dahan-dahang itinaas at mabilis na humampas sa pisngi ni Tessa. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang marahas na hapdi ang gumapang sa mukha ni Tessa, dahilan upang mapalingon siya sa gilid. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang labi ay bahagyang pumutok. Nag-iiwan ng lasa ng dugo sa kanyang bibig. Iyan ay para sa iyong kawalan ng galang, bulong ni Carmen. Ang kanyang mukha ay malapit na sa mukha ni Tessa. Ang kanyang hininga ay tila isang sumpa. Sa susunod na lumabas ka ng bahay na ito nang walang pahintulot ko, sisiguraduhin kong ang ampunan mo ang susunod na matatamaan at hindi lang sampal ang matatanggap nila, kundi apoy. Nakatayo lang si Tessa,
hinahawakan ang kanyang namamagang pisngi. Ang bawat pintig ng sakit sa kanyang mukha ay tila isang tambol na nagpapasigla sa kanyang determinasyong lumaban. Hindi siya umiyak. Sa halip, tumingala siya kay Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na katahimikan. Sa itaas ng hagdanan, nakita ni Tessa ang wheelchair ni Tony. Nakatingin ang lalaki sa ibaba. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang upuan. Ang kanyang muka ay balot ng puot at pighati. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano saktan ng kanyang ina, ang babaeng unti-unting nagpapanumbalik ng kulay sa kanyang mundo. Ang cliffhanger ng gabing iyon ay hindi ang sakit ng sampal, kundi ang apoy na sumiklab sa mga mata ni Tessa. Isang deklarasyon ng digmaan na hindi na kailangan pang bigkasin. Kaya ba ni Tessa na protektahan ng mga bata kung ang kalaban niya ay isang babaeng walang kinatatakutan? At ano ang gagawin ni Tony ngayong nakita niya ang tunay na kulay ng kanyang ina? Huwag kang umasta na parang bayani, Tessa. Ang bawat pasa sa mukha mo ay paalala kung sino ang tunay na amo sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang malalamig na patak ng ulan na bumabagsak sa gitna ng hating gabi. Nakatayo ang matanda sa pintuan ng kusina habang pinapanood si Tessa na naglalagay ng yelo sa kanyang namamagang pisngi. Ang lamig ng yelong nakabalot sa manipis na tela ay hindi kayang pawiin ang hapdi ng sampal na tinanggap niya kanina. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame na tila isang pagod na buntong hininga. Ang munting liwanag mula sa bukas na refrigerator ay nagbibigay ng mahabang anino sa mukha ni Tessa na nagpapakita ng kanyang pait at determinasyon. Hindi po ako bayani, Doña Carmen, mahinang tugon ni Tessa. Hindi man lang tinitingnan ang matanda. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng baso ng tubig. Ako ay isang tao lang na marunong rumespeto sa kapwa. Isang bagay na tila nakalimutan niyo na dahil sa inyong yaman. Sa gitna ng tensyong ito, isang malakas na buhos ng ulan ang nagsimulang humampas sa malalaking bintana ng mansyon. Ang mga patak ng tubig ay tila libu-libong maliliit na daliri na gustong pumasok sa loob. Kasabay nito, ang hangin sa labas ay umihip ng malakas, sanhi upang gumaralgal ang mga dahon ng puno sa paligid. Ang dilim sa labas ay tila isang higanting kumot na bumabalot sa lahat ng lihim ng pamilya Valderrama. Nabalik ang atensyon ni Tessa nang marinig niya ang mahinang kalampog mula sa itaas. Mabilis siyang umakyat. Ang bawat hakbang niya sa makintab na hagdanan ay puno ng kaba. Nang buksan niya ang pinto ng silid ni Tony, sinalubong siya ng init na hindi nanggagaling sa kahit anong kalan. Nakita niya si Tony na nakahiga. Ang kanyang mukha ay mapulang-mapula at ang kanyang noo ay punong-puno ng butil-butil na pawis. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis, tila isang taong tumatakbo sa gitna ng matinding init. Tony! Bulong ni Tessa. Dinaluhan niya ang lalaki at inilapat ang kanyang kamay sa noo nito. Halos mapaso ang kanyang palad sa tindi ng lagnat ni Tony. Nagsimulang kumilos si Tessa. Kumuha siya ng palanggana, ng maligamgam na tubig at malambot na bimpo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang noo, leeg, at mga braso ni Tony. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat. Tila natatakot na mabasag ang marupok na katawan ng lalaki. Sa gitna ng kanyang pagkakahimbing dahil sa sakit, ang mga labi ni Tony ay dahan-dahang gumalaw. Bumibigkas ng mga salitang tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tessa, huwag kang aalis. Asawa ko. Bulong ni Tony. Ang kanyang kamay, na dati ay laging nagtataboy, ay biglang humawak ng mahigpit sa kamay ni Tessa. Isang golden moment ang nabuo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang tawag ni Tony sa kanya bilang asawa ko ay tila isang matamis na himig na nagpahinto sa mundo ni Tessa. Hindi ito dahil sa kontrata, kundi dahil sa pangangailangan ng isang pusong matagal nang nag-iisa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Tessa ang isang matinding pagnanais
na protektahan ang lalaking ito, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pag-ibig na nagsisimula ng mamukadkad sa gitna ng mga tinik. Habang nag-aalaga si Tessa sa itaas, sa ibaba naman ay patuloy ang paghihirap ni Bella. Nakaupo ang bunsong kapatid sa sofa, habang si Eddie ay pasuray-suray na naglalakad sa harap niya, may hawak na baso ng alak. "Huwag kang masyadong umasa, Bella," panunuyan ni Eddie. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng kapaitan. "Ang kasal niyo ay laro-laro lang. Sa oras na magsawa si Mama, itatapon kayo sa kalsada na parang mga basahan. Bakit ba kayo nagtitiyaga rito? Dahil ba sa pera? O dahil ba akala nyo ay totoong mahal kayo ni na Tony?" "Eddie, itigil mo na yan," pakiusap ni Bella. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Alam kong may kabutihan sa puso mo. Bakit mo kailangang maging ganito?" Tinalikuran siya ni Eddie, ngunit bago ito umalis, nahagip ng paningin ni Bella ang isang itim na envelope na nahulog mula sa bulsa ng lalaki. Isang misteryosong bagay na tila may dalang panganib. Ano ang lihim na itinatago ni Eddie sa likod ng kanyang paglalasing? Bumalik si Tessa sa kusina upang kumuha ng bagong tubig, ngunit hinarang muli siya ni Doña Carmen. Ang matanda ay may hawak na isang piraso ng papel, isang dokumento na tila may mahalagang kahulugan. "Nakikita mo ba ito, Tessa?" Wika ni Carmen habang iwinawagayway ang papel. "Ito ang titulo ng lupa ng Bahay Pag-asa. Isang pirma ko lang at magiging abo ang lahat ng pinaghirapan mo. Kaya kung ako sa'yo, ititigil ko na ang paglalaro ng pag-ibig kay Tony. Huwag mong kakalimutan na ang buhay ng mga batang yan ay nasa dulo ng aking pluma." Naramdaman ni Tessa ang muling pagsisikip ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang lagnat ni Tony ay hindi lamang pisikal. Ito ay simbolo ng sakit na bumabalot sa buong mansyon. Ang bawat tao sa loob ng bahay na ito ay may dalang sugat at ang tanging gamot ay tila napakahirap hanapin. Nang bumalik si Tessa sa silid ni Tony, nakita niyang dilat na ang mga mata ng lalaki. Ang kanyang paningin ay malabo pa dahil sa lagnat. Ngunit nakita niya ang pasa sa pisngi ni Tessa na hindi na maitago ng kahit anong makeup. Dahan-dahang itinaas ni Tony ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang pisngi ni Tessa. Ang haplos na yon ay mas masakit pa sa sampal ni Carmen dahil puno ito ng pagsisisi at pagmamalasakit. "Sino ang gumawa nito sa'yo?" tanong ni Tony. Ang kanyang tinig ay tila isang basag na kristal. Naiwan ang tanong ni Tony na nakabitin sa hangin, kasabay ng tunog ng ulan na tila walang balak huminto. Sa gitna ng dilim at sakit, isang tanong ang namayani sa isipan ni Tessa. Kaya ba ng pag-ibig na gamutin ang mga sugat na idinulot ng sariling pamilya? O ang lahat ba ay mauuwi rin sa pagguho ng mga pangarap na pilit nilang itinatayo? Isang pirma na lang at magiging abo na ang lahat ng pangarap mo, Tessa. Ang lupang kinatatayuan ng ampunan nyo ay hindi na sa inyo sa Lunes. Isang casino developer ang kukuha nito at wala kayong magagawa. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang malakas na dagundong sa pandinig ni Bella na nakatayo sa likod ng pinto ng opisina. Hawak niya ang isang basahan, pilit na naglilinis ng mga antigong florera sa pasilyo. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Carmen na humahalo sa amoy ng lumang papel sa loob ng silid ay naging nakakasuka para kay Bella. Ang lahat ng sakripisyo ni Tessa, ang pagtitiis sa hirap, ang pagyakap sa isang kasal na walang pag-ibig, ay tila isang malaking panlilinlang lamang. Sa loob ng opisina, dahan-dahang inilapag ni Carmen ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kislap ng kasakiman, isang ironclad cause effect ng kanyang mga plano. Para sa kanya, ang bawat tao ay isang numero lamang
sa kanyang bank account. Hindi niya alintana kung may mga batang magugutom o mawawalan ng tirahan. Ang mahalaga ay ang kanyang kapangyarihan. Habang nagaganap ang traidurang ito, sa itaas ng mansyon ay isang panibagong unos ang namumuo sa pagitan ni Tessa at Tony. Nakatayo si Tessa sa harap ni Tony. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at pag-aalaga sa lalaki. Ngunit sa halip na pasasalamat, isang malamig na titig ang sumalubong sa kanya. Isang emotional escalator ng maling akala ang itinanim ni Carmen sa isipan ni Tony kaninang umaga. Magkano ba ang hiningi mo kay Mama para manatili ka rito sa tabi ng isang lumpo? Tanong ni Tony. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-uyam. Sinabi sa akin ni Mama na humingi ka raw ng bonus dahil nahihirapan ka ng alagaan ako. Sabihin mo lang, Tessa, magkano pa ang kailangan mo para tumigil ka na sa pagpapanggap na may malasakit ka? Naramdaman ni Tessa ang muling pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat salita ni Tony ay tila isang malakas na hampas sa kanyang dibdib. Isang internal crumbling ng kanyang nararamdaman para sa lalaki. Ang lahat ng puyat, ang lahat ng panalangin niya para sa paggaling nito ay tinalikuran lamang dahil sa isang kasinungalingan. Hindi pera ang habol ko rito, Tony. Mahinang tugon ni Tessa. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa sobrang sakit. Kung pera lang ang gusto ko, sana ay matagal na kitang iniwan sa dilim. Pero nananatili ako rito dahil akala ko ay nakikita mo ang totoo kong pagkatao. Lahat kayo, pera lang ang tingin sa akin. Sigaw ni Tony. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang wheelchair hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa sobrang galit, itinulak niya ang isang lamesang malapit sa kanya. Sanhi upang mahulog ang isang plorera at mabasag ang kristal sa sahig na nag-iwan ng mga pirasong kumikinang sa ilalim ng ilaw ng silid. Sa kabilang bahagi naman ng mansyon, nakita ni Eddie si Bella na umiiyak sa dulo ng pasilyo. Ang bunsong Valderrama ay tila may dalang ibang aura sa pagkakataong ito. Hindi siya amoy alak at ang kanyang mga mata ay hindi na mapupula sa puyat. Lumapit siya kay Bella at sa isang hindi inaasahang pagkilos, iniabot niya ang isang makapal na envelope. Isang golden moment ng kabutihan na tila isang himala sa gitna ng kadiliman. Para sa mga bata, bulong ni Eddie. Ang kanyang boses ay mababa at tila natatakot na may makarinig. Huwag mong sasabihin kay Mama. Alam kong hindi sapat ito para sa lahat ng dusa niyo, pero sana ay makatulong ito sa Bahay Pag-asa. Hindi lahat kami rito ay demonyo, Bella. Nagulat si Bella sa inasal ni Eddie. Ang dampi ng kamay ni Eddie sa kanyang palad ay tila isang mainit na sinag ng araw sa gitna ng ulan. Ngunit bago pa man siya makapagpasalamat, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang marahas na sigaw mula sa ibaba. Kung hindi kayo susunod sa gusto ko, ipakukulong ko kayong dalawa sa salang pagnanakaw. Ang boses ni Carmen ay umaling-aungaw sa buong mansyon. Nakatayo siya sa paanan ng hagdanan, hawak ang isang pirasong alahas na sadyang inilagay niya sa bag ni Tessa kaninang umaga. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay, isang escalating cliffhanger ng panganib na nagbabadyang tumapos sa lahat. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang kakaibang liwanag ang tumama sa mga bintana ng mansyon. Isang mapulang kulay ang unti-unting bumabalot sa langit sa malayo. Ang amoy ng sunog na kahoy at usok ay nagsimulang pumasok sa loob ng bahay, dala ng hanging nagmumula sa direksyon ng ampunan. Mabilis na tumakbo si Tessa patungo sa bintana. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang makapal na usok na bumubuo ng itim na ulap sa kalangitan. Ang Bahay Pag-asa, ang tanging tahanan ng mga ulila, ang tanging dahilan ng kanyang pagsasakripisyo, ay nilalamon na ng naglalakasang apoy. Ang pulang liwanag mula sa malayo ay tila isang sumpa
na nagpapakita ng katapusan ng lahat ng kanilang pag-asa. Ang ampunan. Bulong ni Tessa, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hininga. Naiwan silang lahat na nakatingin sa malayo, habang ang langit ay patuloy na nagbabago ang kulay dahil sa nagngangalit na apoy. Sa gitna ng takot at pighati, isang tanong ang namayani. Sino ang may kayang sumunog sa pangarap ng mga bata para lamang sa pera? At kaya pa ba nilang iligtas ang mga batang naiwan sa loob ng nagbabagang gusali? Ang langit ay naging kulay dugo, isang mapanganib na pula na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Ang apoy ay hindi lamang tumutupok sa mga lumang kahoy at yero ng bahay pag-asa, kundi sa bawat pangarap at sakripisyo na binuo ni Tessa sa loob ng maraming taon. Sa bawat pag-alon ng itim na usok patungo sa madilim na ulap, tila may bahagi ng kaluluwa ni Tessa na unti-unting nagiging abo. Ang amoy ng sunog na tela at plastik ay humahalo sa malansang amoy ng pawis at luha. Isang kombinasyon na tila sumasakal sa kanyang bawat paghinga habang tumatakbo siya patungo sa nagbabagang gusali. Ang mga bata! Ang mga bata! Ang sigaw ni Tessa ay halos hindi na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang bawat hakbang niya sa magaspang na kalsada ay puno ng hapdi. Ngunit wala itong binatbat sa takot na nararamdaman niya para sa 30 ulila na itinuturing niyang sariling mga anak. Ang kanyang mga paa ay may mga sugat na mula sa mga matutulis na bato. Ngunit tila manhid na ang kanyang buong katawan sa tindi ng adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nang makarating siya sa harap ng ampunan, sinalubong siya ng isang tanawing hindi niya kailanman malilimutan. Ang malaking pinto na dati ay laging bukas para sa mga nangangailangan ay isa na ngayong lagusan ng kamatayan. Ang mga bumbero ay abala sa pagdidirekta ng malalakas na daloy ng tubig patungo sa nagngangalit na apoy. Ngunit tila lalo lamang nag-aalimpuyo ang init sa bawat segundong lumilipas. Ang tunog ng mga bumabagsak na kisame at mga pader ay tila mga panaghoy ng isang gusaling matagal nang nagbigay ng kalinga. Ma'am, huwag po kayong pumasok. Delikado na po ang istruktura. Pigil sa kanya ng isang pulis habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang braso. Bitawan mo ako. Naroon si Junjun. Naroon si Nene. Pagpupumiglas ni Tessa, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bintana ng ikalawang palapag, kung saan dati ay naroon ang silid-tulugan ng mga bata. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang mga bata sa kabilang bahagi ng kalsada, nakaupo sa sahig, nanginginig sa takot at balot ng makapal na kumot. Sila ay ligtas, ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding trauma, ang makitang muli na nawalan sila ng tahanan. Sa gitna ng usok at kaguluhan, isang itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Mula rito ay lumabas si Tony na sa tulong ng isang driver ay mabilis na naibaba sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na hindi pa nakikita ni Tessa noon. Sa kabila ng kanyang kapansanan, pilit niyang pinaikot ang mga gulong ng kanyang wheelchair sa mabatong kalsada upang makalapit kay Tessa. Ang bawat pag-ikot ng kanyang mga kamay ay puno ng hirap. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa puwersa, ngunit hindi siya tumigil hanggat hindi niya naaabot ang dalaga. Tessa! Tessa, please! Makinig ka! Sigaw ni Tony nang tuluyan siyang makalapit. Hinawakan niya ang kamay ni Tessa na puno ng uling at dumi. Ligtas na ang mga bata. Nabilang na sila ni Bella. Please, huwag mo nang itaya ang buhay mo sa gusaling iyan. Isang golden moment ang naganap nang biglang bumagsak ang tuhod ni Tessa sa semento. Ang lahat ng kanyang tapang ay tila naglaho at napalitan ng isang matinding pighati. Niyakap siya ni Tony ng mahigpit. Inilubog ni Tessa ang kanyang mukha sa balikat ng lalaki, habang ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa tunog ng naglalakasang apoy sa paligid. Sa unang pagkakataon,
Naramdaman ni Tessa na hindi siya nag-iisa sa gitna ng unos. Ang init ng katawan ni Tony ay nagbigay ng isang kakaibang kaligtasan sa gitna ng nagbabagang mundo. Wala na silang bahay, Tony. Wala na ang tanging lugar na mahal nila. Bulong ni Tessa sa pagitan ng kanyang mga iyak. Ipapagawa natin ito, Tessa. Pangako, hindi sila mananatili sa kalsada. Tugon ni Tony. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyong hindi pa naririnig ni Tessa kailanman. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa magulong buhok ni Tessa. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na katawan ng dalaga. Ngunit ang munting kapayapaang ito ay agad na bumasag nang dumating ang isa pang sasakyan. Isang marangyang puting kotse na pagmamay-ari ni Doña Carmen. Bumaba ang matanda na tila isang reynang bibisita sa kanyang nasasakupan. Ang kanyang pananamit ay maayos, walang bakas ng pagmamadali, at ang kanyang mga mata ay malamig na nakatingin sa naglalakasang apoy. Hindi siya lumapit sa mga bata. Hindi siya nagtanong kung may nasaktan. Tumayo lang siya malapit sa mga opisyal ng munisipyo. May dalang isang pirasong panyo na pilit niyang itinatama sa kanyang ilong upang hindi maamoy ang usok. How unfortunate! Malamig na wika ni Carmen nang lapitan siya ni Tessa. Sinasabi ko na nga ba, hindi ligtas ang lumang gusaling ito. It's a good thing insurance will cover the loss of property. Ngayon, wala na ring dahilan para manatili ang ampunan sa lupang ito, di ba? Naramdaman ni Tessa ang muling pag-aapoy ng kanyang dugo. Ang pagiging manhid at walang puso ni Carmen ay tila mas masahol pa sa sunog na nasa harap nila. Ngunit bago pa man makasagot si Tessa, isang investigador ng mga bumbero ang lumapit sa kanila, dala ang isang pirasong metal na tila bahagi ng isang gas tank. Sir, ma'am, may nakita po kaming kahina-hinala sa pinagmulan ng apoy. Wika ng bumbero, ang hose ng gasol sa kusina ay sadyang hiniwa at may mga bakas ng gaas na nakakalat sa mga kurtina. Hindi po ito aksidente. Sinadya po itong sunugin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang dangling mystery na ito ay tila isang aninong gumapang sa puso ni Tessa. Lumingon siya kay Carmen, ngunit ang matanda ay nanatiling walang ekspresyon. Tanging ang kislap ng kanyang mga mata ang nagpapahiwatig ng isang lihim na tagumpay. Sino ang gagawa niyon? Tanong ni Tony. Ang kanyang boses ay puno ng pagduda. Naiwan silang lahat na nakatitig sa mga abo ng bahay Pag-asa. Ang katarungan ay tila kasing layo ng mga bituin sa langit. Ngunit sa gitna ng trahedyang ito, isang bagay ang naging malinaw kay Tessa. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Sino ang handang pumatay ng mga inosenteng bata para lamang sa isang pirasong lupa? At hanggang saan ang kayang itago ni Carmen sa likod ng kanyang mga kasinungalingan? Ang cliffhanger ng gabing ito ay ang pagkakita ni Tessa sa isang pamilyar na bagay sa paanan ng ampunan, isang gintong butones na nakita niyang suot ng isa sa mga tauhan ni Carmen kaninang umaga. Ang ebidensya ay nasa harap na niya, ngunit may lakas ba siya para harapin ang reyna sa loob ng sarili nitong palasyo? Ang bawat butil ng abo na kumakapit sa aking balat ay tila mga labi ng isang pangarap na hindi na muling mabubuo. Ang boses ni Tessa ay halos isang bulong na lamang habang nakatayo siya sa balkonahe ng mansyon, nakatingin sa direksyon ng bahay Pag-asa na ngayon ay isa na lamang itim na mantsa sa abot tanaw. Ang amoy ng sunog na kahoy ay tila nakabaon na sa kanyang buhok at damit. Isang paalala na hindi kayang burahin ng kahit anong mamahaling sabon sa loob ng banyo ng mga Valderrama. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hinahawakan ang gintong butones na nakuha niya sa pinangyarihan ng sunog. Ang kislap nito sa ilalim ng sikat ng araw ay tila isang mapang-uyam na tawa ng demonyong nagmamasid sa kanya mula sa loob ng bahay. Anak! Ang mahinang tawag ni Yaya Luningning ang bumasag sa katahimikan. Ang mata ng babae ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay halos hindi nagbibigay ng tunog.
Ang kanyang mukha ay balot ng takot. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa pasilyo upang matiyak na walang nakikinig. Yaya, bakit po? May kailangan po ba kayo? Tanong ni Tessa habang mabilis na itinatago ang butones sa loob ng kanyang bulsa. Kailangan mong malaman ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Bulong ng matanda. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang sunog sa ampunan. Hindi yun ang unang pagkakataon na may masamang nangyari sa mga taong humaharang sa gusto ni Doña Carmen. Noong gabi ng aksidente ni Tony, 10 taon na ang nakalilipas. Hindi lang basta nawalan ng kontrol ang sasakyan. Ang puso ni Tessa ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang mga kamay ni Yaya Luningning. Ang mga daliri ng matanda ay kasing lamig ng yelo. Sa mga sandaling iyon, ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ikot, naghihintay sa bawat salitang ilululuwal ng katotohanan. Nakita ko si Doña Carmen sa garahe bago umalis ang kanyang asawa at si Tony. Pagpapatuloy ni Yaya Luningning, ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. May ginagawa siya sa ilalim ng sasakyan at bago iyon, matagal na niyang nilalaso ng isipan ni Don Valderrama tungkol sa pagpapalit ng testamento. Gusto niyang makuha ang lahat ng yaman at ang anak niyang si Tony ang ginawa niyang panangga sa kanyang mga kasalanan. Sinisi niya ang sarili niyang anak para hindi siya paghinalaan ng sinuman. Nabalik lamang ang diwa ni Tessa nang marinig niya ang isang mahinang kalampog mula sa likod ng pintuan ng silid. Mabilis siyang lumingon at nakita ang wheelchair ni Tony na dahan-dahang lumalabas mula sa dilim ng pasilyo. Ang mukha ni Tony ay kasing putla ng papel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sobrang sakit at pagkalito. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ni Yaya Luningning ay tila isang kidlat na tumama sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Tony, ang tanging nabigkas ni Tessa. Totoo ba, Yaya? Ang boses ni Tony ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay. Ang lahat ng paninisi sa akin ni Mama. Ang lahat ng sakit na tiniis ko dahil akala ko ay ako ang pumatay kay Papa. Lahat ba yon ay dahil sa kanya? Hindi nakapagsalita si Yaya Luningning. Tanging ang marahang pagtango at ang kanyang mga hikbi ang nagsilbing sagot. Sa isang iglap, ang lahat ng galit ni Tony sa mundo ay tila naglaho at napalitan ng isang matinding pighati. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang wheelchair hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Isang golden moment ang naganap nang lumuhod si Tessa sa harap ni Tony. Hinawakan niya ang nanginginig na mga kamay ng lalaki at inilapit ito sa kanyang pisngi. Ang mga luha ni Tony ay nagsimulang pumatak. Malalaking butil ng kapaitan na dahan-dahang tumatulo sa mga kamay ni Tessa. Isang mahabang hagulgol ang kumawala sa dibdib ni Tony. Isang tunog ng isang pusong matagal nang nakakulong sa madilim na kwarto ng pagsisisi at ngayon lamang nakaramdam ng liwanag. Patawarin mo ako, Tessa. Patawarin mo ako sa lahat ng pananakit ko sa'yo. Hikbi ni Tony habang isinisiksik ang kanyang mukha sa balikat ni Tessa. Akala ko ay wala na akong karapatang lumigaya dahil sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Tony. Bulong ni Tessa habang hinahaplos ang likod ng lalaki. Narito ako. Hindi kita iiwan. Lalaban tayo. Ang tagpong yun ng paghihilom ay tila isang munting paraiso sa gitna ng impyerno. Ngunit ang kapayapaan ay mabilis na naglaho. Isang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umalingaw-ngaw sa dulo ng pasilyo. Ang anino ni Doña Carmen ay dahan-dahang humaba sa sahig, papalapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkagulat. Tanging ang isang malamig at mapang-uyam ng ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ang ganda naman ng eksenang ito. Wika ni Carmen, ang kanyang tinig ay puno ng sarkasmo. Ang tagapagligtas at ang lumpo.
Akala nyo ba ay maniniwala ang sinuman sa kwento ng isang ulyaning katulong at isang babaeng galing sa kalsada? Mabilis na tumayo si Tessa. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na handang protektahan si Tony. Alam na namin ang lahat, Doña Carmen, at sisiguraduhin naming magbabayad kayo sa lahat ng ginawa nyo. Tumingin si Carmen kay Yaya Luningning nang may halong banta sa kanyang mga mata. Luningning, nakalimutan mo na yata kung sino ang nagpapakain sa pamilya mo sa probinsya. Isang salita ko lang at mawawala ang lahat ng ginhawang ibinigay ko sa kanila. Nanginig si Yaya Luningning sa takot. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Tessa at kay Carmen. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging mas lalong nakakasakal. Isang tensyon na tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Anong gagawin mo ngayon, Tessa? Tanong ni Carmen habang dahan-dahang lumalapit. Ang ebidensya mo ay hangin lamang at ang asawa mong si Tony, tumpok lang siya ng walang kwentang laman kung wala ang pera ko. You have nothing. Isang escalating cliffhanger ang namayani nang marinig nila ang tunog ng mga yabag ng mga lalaking papalapit sa kinalalagyan nila. Ang mga tauhan ni Carmen na may mga mukhang kasing tigas ng bato. Ang mansion ay tila naging isang kulungang walang lagusan. At sa gitna ng dilim, isang tanong ang naiwan. Paano lalaban sina Tessa at Tony kung ang katarungan ay nasa kamay ng kanilang kaaway? At ano ang mangyayari kay Yaya Luningning ngayong naging banta siya sa reyna ng mansyon? Dito lang kayo. Dito kayo nababagay. Sa dilim ng mansyon na ito, kung saan walang makakarinig sa inyong mga pagsusumamo. Ang tinig ni Doña Carmen ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa pasilyo habang dahan-dahang isinasara ng kanyang mga tauhan ang malalaking pinto ng mansyon. Ang tunog ng mga metal na trangka na bumabaon sa kanilang mga lagusan ay tila isang hudyat na ang gintong hawla ay tuluyan ng nagpinid. Sa loob ng ilang sandali, ang bawat bintana ay tinalian ng mga harang at ang bawat labasan ay binantayan ng mga lalaking may mga mukhang kasing tigas ng semento. Ang marangyang bahay ni Valderrama ay naging isang napakalaking bilangguan kung saan ang bawat sulok ay may matang nagmamasid at bawat bulong ay may nakikinig. Tessa, huwag kang matakot, bulong ni Tony habang mahigpit na hawak ang kamay ng dalaga. Nakaupo si Tony sa kanyang wheelchair sa gitna ng madilim na silid kung saan sila ikinulong ni Carmen. Ang lamig ng sahig ay gumagapang sa kanilang mga binti. At ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na lampara sa ibabaw ng lamesa. Ang hangin sa loob ay tila naging malapot at mahirap hingahin, puno ng amoy ng lumang alikabok at ang pait ng kanilang sitwasyon. Hindi ako natatakot para sa sarili ko, Tony. Tugon ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Natatakot ako para kay Bella at para sa'yo. Hindi titigil si Doña Carmen hanggat hindi niya tayo tuluyang nadudurog. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sinisimulan na ni Carmen ang kanyang pinakamalupit na laro, ang pagwasak sa katinoan ni Tony. Pumasok siya sa silid ni Tony ng mag-isa. Ang kanyang mukha ay balot ng isang pekeng pag-aalala na tila isang maskarang gawa sa porselana. Anak, huwag kang magpabigla-bigla, simula ni Carmen habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Tony. Ang babaeng yan, si Tessa. Hindi siya ang iniisip mo. Nakita mo ba kung paano siya mag-hysterical kanina? Ang trauma ng sunog ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit sa isip. She is delusional, Tony. Gawa-gawa lang niya ang lahat ng mga kwento tungkol sa akin dahil gusto niyang makuha ang awa mo at ang pera natin. Huwag niyo akong lokohin, Ma. Sagot ni Tony. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sobrang sakit at pagduda. Narinig ko si Yaya Luningning. Nakita ko ang mga ebidensya sa mga mata niya. Si Luningning ay matanda na, anak. Ulyanin na siya. Malamig na tugon ni Carmen
Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng labaha. Gusto mo bang maniwala sa isang katulong kaysa sa sarili mong ina? Pinoprotektahan lang kita, Tony. Huwag mong hayaang sirain ng isang babaeng kalsada ang huling natitirang respeto mo sa pamilyang ito. Ang bawat salita ni Carmen ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa isipan ni Tony. Lumilikha ng mga bitak sa kanyang bagong nahanap na katapangan. Ang sining ng gaslighting ni Carmen ay perpekto. Isang dahan-dahang pagpunit sa katotohanan hanggang sa ang lahat ay maging isang malabo at nakakatakot na panaginip. Sa gitna ng kadiliman ng hating gabi, isang golden moment ang naganap sa pagitan ng magkahiwalay na silid ni Tony at Tessa. Dahil sa pagitan ng isang makapal na pinto ng kahoy, dahan-dahang inilapat ni Tessa ang kanyang noo sa malamig na ibabaw ng pinto. Sa kabilang panig, naramdaman ni Tony ang presensya ng dalaga. Dahan-dahan din niyang isinandal ang kanyang ulo sa kahoy. Ang init ng kanilang hininga na tumatama sa pinto ay tila isang lihim na koneksyon sa gitna ng kanilang pagkaka-isolate. Walang salita, walang haplos. Ngunit ang pagdaiti ng kanilang mga noo sa magkabilang panig ng pinto ay sapat na upang maramdaman ang tibok ng pusong nangangako ng katapatan. Lalaban tayo, Tessa. Pangako, bulong ni Tony sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin na lumusot sa mga siwang ng kahoy. Habang nagaganap ang emosyonal na sandaling ito, sa kabilang bahagi ng mansion ay naroon si Eddie. Pasulyap-sulyap sa opisina ni Carmen. Ang bunsong anak ay tila may ibang aura sa pagkakataong ito. Wala na ang amoy ng alak at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding konsensya. Lumapit siya kay Bella na nakakakulong sa kabilang kwarto at mabilis na nag-abot ng isang maliit at itim na audio recorder sa pamamagitan ng siwang sa ilalim ng pinto. "Gamitin niyo ito," bulong ni Eddie. Ang kanyang tinig ay namamaos. Ito lang ang tanging paraan para mahuli niyo siya sa sarili niyang bibig. At Bella, may nakita akong testamento sa vault ni Mama. Wala itong pirma ni Papa. Ibig sabihin, ang lahat ng yaman ay hindi talaga sa kanya. Ang dangling mystery na ito ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Bella. Kung walang pirma ang testamento, ang lahat ng kapangyarihan ni Carmen ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Nakuha ni Tessa ang recorder mula kay Bella sa pamamagitan ng tulong ni Eddie. Sa isang pagkakataon na naging abala ang mga gwardiya sa pagkain, dahan-dahang lumabas si Tessa mula sa kanyang silid, dala ang recorder. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Ang bawat paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa dingding ay tila isang babala ng paparating na panganib. Maingat siyang pumasok sa opisina ni Carmen. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Dahan-dahang yumukod si Tessa at inilagay ang audio recorder sa ilalim ng mabigat na lamesang nara ni Carmen. Idinikit ito gamit ang isang maliit na tape. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapasigla sa kanyang determinasyon. Ngunit bago pa man siya makalabas, narinig ni Tessa ang tunog ng mga takong ng sapatos ni Doña Carmen na papalapit sa opisina. Ang bawat hakbang ng matanda sa marmol na sahig ay tila isang hatol na papalapit sa kanyang kinalalagyan. Ang pawis sa noo ni Tessa ay nagsimulang dumaloy at ang kanyang hininga ay naging mababaw sa sobrang kaba. Sino ang nariyan? Ang boses ni Carmen ay umalingaw-ngaw sa labas ng pinto, puno ng pagduda at banta. Naiwan si Tessa na nakasandal sa likod ng malaking kurtina. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang ang pinto ng opisina ay dahan-dahang bumubukas, naglalabas ng isang mahabang anino na tila isang higanting kamay na handang sumakmal sa kanya. Ano ang mangyayari kung mahuli si Tessa sa loob ng opisina ng Reyna? At sapat ba ang munting recorder na ito upang gibain ang pader ng kasinungalingang itinayo ni Carmen sa loob ng 3 dekada?
Walang puwang ang awa sa mundong ito, abogado. Ang tanging mahalaga ay ang dulo ng aking pluma at ang kislap ng ginto sa aking kamay. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang malalamig na patak ng ulan na bumabagsak sa loob ng tahimik na opisina habang si Tessa ay nakakubli sa likod ng makapal na kurtinang pelus. Ang bawat pintig ng puso ni Tessa ay tila isang malakas na tambol na nagpapasigla sa kanyang takot. Baka marinig ng matanda ang kanyang mabilis na paghinga, ang amoy ng mamahaling tabako, at ang halimuyak ng lumang papel ay sumasakal sa kanyang pandinig. Samantalang ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang dumadaloy patungo sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng lamesa, ang munting audio recorder ay tahimik na kumukuha ng bawat salitang iluluwal ng kasamaan. Gawin mo ang lahat para mapirmahan ang mga dokumento ng pagbebenta ng lupain ng Bahay Pag-asa bago ang Grand Gala bukas. Pagpapatuloy ni Carmen, ang kanyang tinig ay puno ng kasabikan na tila isang mangangaso na malapit na sa kanyang biktima. Hindi mahalaga kung may mga batang magugutom. Ang mahalaga ay ang aking trono sa industriyang ito. At ang aking mga anak, hayaan mo silang magdusa. Sila ay mga kagamitan lamang para mapanatili ang aking pangalan. Naramdaman ni Tessa ang isang matinding internal crumbling. Ang bawat salita ni Carmen ay tila isang matalim na bubog na humihiwa sa huling natitirang respeto niya sa matanda bilang isang ina. Nang tuluyang lumabas si Carmen mula sa opisina, mabilis na lumabas si Tessa mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa sobrang adrenaline, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong nahanap na determinasyon. Nakuha niya ang ebidensya. Ang boses ng demonyo ay nasa loob na ng kanyang maliit na kagamitan. Sa gitna ng kadiliman ng hating gabi, isang lihim na pagtitipon ang naganap sa silid ni Tony. Naroon sina Tessa, Bella at sa isang hindi inaasahang pagkakataon, si Eddie. Ang bunsong Valderrama ay tila isang ibang tao sa pagkakataong ito. Wala na ang amoy ng alak at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Patawarin niyo ako sa lahat ng dusa niyo, bulong ni Eddie habang dahan-dahang inilalapag ang isang lumang dokumento sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat salita niya ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting ibinababa. Ito ang orihinal na testamento ni Papa. Nakita ko ito sa lihim na vault ni Mama. Wala itong pirma ni Papa. Ibig sabihin, ang lahat ng yaman, ang mansyon na ito, at ang mga lupain, hindi kailanman naging kay Mama. Kinuha niya ang lahat sa pamamagitan ng panlilinlang. Isang golden moment ang nabuo ng magkatinginan ang magkapatid na Tony at Eddie. Ang pader ng maling akala at puot na itinayo ni Carmen sa pagitan nila sa loob ng maraming taon ay tila gumuho sa isang saglit. Inilapat ni Tony ang kanyang kamay sa balikat ni Eddie, isang mahigpit na haplos na nagpapahayag ng pagpapatawad at pagkakaisa. Ang dalawang lalaking matagal na naging biktima ng sariling ina ay nahanap ang kanilang lakas sa isa't isa. Lalaban tayo, Eddie, wika ni Tony. Ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng kapangyarihan. Hindi na tayo magiging mga anino lamang sa bahay na ito. Bukas, sa harap ng lahat ng bisita sa Grand Gala, ipakikita natin ang tunay na mukha ni Carmen Valderrama. Sa mga sumunod na oras, naging abala ang apat sa paghahanda para sa kanilang huling pagtutuos. Si Tessa, sa kabila ng pagod, ay tila isang reyna na naghahanda para sa digmaan. Ang bawat kilos niya ay may plano, bawat tingin niya ay may layunin. Ang emotional escalator ng kanilang pagkakaisa ay tila isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Sa gitna ng kanilang paghahanda, dahan-dahang tumayo si Tony mula sa kanyang wheelchair, gamit ang isang matibay na tungkod at ang suporta ni Tessa. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay puno ng hirap. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig sa pangingisay ng sakit, ngunit hindi siya tumigil.
Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay sapat na upang malampasan ang anumang kapansanan. Kaya ko ito, Tessa, para sa atin, bulong ni Tony habang dahan-dahang inihahakbang ang kanyang mga paa. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila isang sakripisyo para sa kanilang kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aalsa, isang panibagong panganib ang dumating. Ang umaga ng Grand Gala ay sinalubong ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng mansyon. Habang naghahanda si Tessa sa kanyang silid, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Carmen kasama ang 2 pulis. Ang matanda ay may hawak na isang pirasong mamahaling kwintas. Isang alahas na pilit niyang isiningit sa bag ni Tessa kaninang madaling araw. Ito ba ang pasasalamat mo sa lahat ng kabutihang ibinigay ko sa iyo, Tessa? Tanong ni Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na panunuya habang ipinapakita ang alahas. Ninakawan mo ang pamilyang ito at ngayon, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo bago pa man magsimula ang okasyon. Naramdaman ni Tessa ang muling pagsisikip ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na sapatos sa sahig ay tila isang hatol na papalapit. Ang tingin ni Carmen ay puno ng tagumpay, isang escalating cliffhanger ng panganib na nagbabadyang tumapos sa lahat ng kanilang plano. Sa labas ng mansyon, narinig ang matining na tunog ng sirena ng sasakyan ng pulis na tila isang babalang nagmumula sa kalsada. Ang asul at pulang liwanag ay tumatama sa mga bintana, nagpapakita ng isang madilim na hinaharap. Habang hinahawakan ng mga pulis ang braso ni Tessa, lumingon siya kay Tony na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang tingin na puno ng pait, takot, ngunit may isang lihim na pangakong hindi matitibag ng kahit anong rehas. Maaari bang magtagumpay ang katarungan kung ang biktima ay ituturing na kriminal? At paano mailalabas ni Tony ang katotohanan kung ang tanging sandata nila ay kasama ng dadalhin ng mga pulis sa madilim na piitan? Ang kislap ng mga higanteng chandeliers sa loob ng engranding ballroom ay tila libu-libong mga mata ng mapanghusgang mga estranghero. Ang bawat kislap ng mga diamante at ang amoy ng mamahaling alak at pabango ay bumabalot sa hangin. Lumilikha ng isang atmosfera ng yaman na sadyang idinisenyo upang itago ang baho ng mga lihim. Sa loob ng mansyon, nakatayo si Doña Carmen sa gitna ng entablado. Suot ang isang itim na gown na kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang mukha ay balot ng isang matagumpay na ngiti habang hawak ang mikropono. Handa nang ipahayag ang pagsasanib ng kanyang kumpanya at ang pagbebenta ng lupain ng Bahay Pag-asa sa isang malaking casino developer. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Carmen, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila isang reynang nagpapahayag ng bagong batas. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng Valderrama Group, kundi ang isang bagong simula para sa ating lungsod. Ang proyektong itatayo sa lupain ng dating ampunan ay magbibigay ng libu-libong trabaho at hindi natapos ni Carmen ang kanyang pangungusap nang biglang magkaroon ng kaguluhan sa dulo ng ballroom. Ang malalaking pinto ay dahan-dahang bumukas at ang bawat paningin ng mga panauhin ay napunta sa direksyong yon. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang dahan-dahang paghampas ng alon sa pampang. Mula sa gitna ng mga bisita, lumabas si Tony. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siya sa kanyang wheelchair. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol na sahig ay dahan-dahan, suportado ng isang eleganteng tungkod at ang matatag na braso ni Tessa sa kanyang tabi. Ang bawat pagtama ng dulo ng kanyang tungkod sa sahig ay nagbibigay ng isang ritmo ng determinasyon, isang tunog ng katarungang matagal na ipinagkait. Si Tessa ay nakasuot ng isang simpleng puting gown. Ang kanyang tindig ay tila isang anghel na handang harapin ang kadiliman. Ang mukha ni Carmen ay biglang naging maputla. Ang kanyang hawak na mikropono
ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Hindi niya inaasahan na makakalabas si Tessa sa presinto at lalong hindi niya inaasahan na makakalakad ang kanyang anak na 10 taon niyang ibinilanggo sa wheelchair ng pagsisisi. Ang paglaya ni Tessa ay bunga ng mabilis na pagkilos ni Tony at Eddie na gumamit ng sapat na ebidensya upang patunayan sa mga pulis na ang kwintas ay sadyang itinimbre lamang. Salamat sa pagdating, Tony. Pilit ng ngiti ni Carmen, ang kanyang tinig ay bahagyang pumiok. I'm so happy to see you walking, my son. Pero baka gusto mong maupo muna dahil sa iyong kondisyon. Hindi na ako uupo, ma. Putol ni Tony. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malamig at puno ng kapangyarihan. Sapat na ang 10 taon na pananatili ko sa dilim dahil sa mga kasinungalingan niyo. Ngayong gabi, ang katotohanan ang lalabas, hindi ang inyong mga plano. Sa isang hudyat ni Eddie mula sa control room, ang malaking screen sa likod ni Carmen ay nagbago. Sa halip na ang promotional video ng casino, ang narinig ng lahat ay ang audio recording na lihim na kinuha ni Tessa sa opisina. Hindi mahalaga kung may mga batang magugutom. Ang mahalaga ay ang aking trono. Ang aking mga anak ay mga kagamitan lamang. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang sampal sa bawat panauhin sa loob ng silid. Ang nakabibinging katahimikan ay napalitan ng mga bulungan ng pagkabigla at pandidiri. Kasunod niyon ay lumabas sa screen ang larawan ng orihinal na testamento ni Don Valderrama, ang dokumentong walang pirma na nagpapatunay na ang lahat ng yaman ni Carmen ay nakatayo sa isang malaking pandaraya. Sinungaling ka! Sigaw ng isang bisita mula sa harap. Pumatay ka ng pangarap ng mga bata. Dagdag pa ng isa. Nanginginig si Carmen sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa screen at sa mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Nawala ang kanyang maskara ng porselana at ang natira ay isang babaeng desperado at talunan. Sa galit, mabilis na lumapit si Carmen kay Tessa at itinaas ang kanyang kamay upang saktan ng dalaga sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, mabilis na nasalo ni Tessa ang braso ni Carmen. Ang bawat daliri ni Tessa ay mahigpit na humawak sa pulso ng matanda. Isang lakas na nanggagaling sa lahat ng hirap at dusa na pinagdaanan niya. Para ito, sa lahat ng batang inalisan mo ng tahanan, wika ni Tessa, ang kanyang boses ay tila isang hatol ng langit. Ang bawat paningin ay napako nang iangat ni Tessa ang kanyang kabilang palad at mabilis na idinapo ito sa pisngi ni Carmen. Ang malakas na tunog ng paglapat ng balat ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang golden moment na tila nagbigay ng katarungan sa lahat ng sampal na tinanggap ni Tessa noon. Ang mukha ni Carmen ay pumaling sa gilid, ang kanyang buhok ay nagulo, at ang kanyang korona ng kayabangan ay tuluyan ng gumuho. Bumaba si Carmen mula sa entablado, pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga tauhan, ngunit huli na ang lahat. Sa labas ng mansyon, ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng NBI at pulis ay nagsimulang tumama sa mga bintana. Ang tunog ng mga sirena sa malayo ay papalapit ng papalapit. Isang hudyat na ang reyna ay wala ng palasyong matatakbuhan. Pumasok ang mga ahente sa loob ng ballroom. Ang kanilang mga mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay nagbibigay ng tunog ng paparating na hustisya. Habang pinaposas ang mga kamay ni Carmen, ang matanda ay sumigaw ng sumpa. Ang kanyang mukha ay balot ng pait at takot. Hindi pa ito tapos. Akin ang lahat ng ito. Sigaw ni Carmen habang kinakaladkad siya palabas, ngunit walang sinuman sa mga bisita ang tumingin sa kanya ng may awa. Naiwan sina Tessa at Tony sa gitna ng ballroom, magkahawak kamay habang ang mga bisita ay dahan-dahang nagsisialisan. Ang pagod at pighati sa kanilang mga mata ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang liwanag. Ang escalating cliffhanger ng gabing iyon ay ang paglapit ng isang matandang lalaki sa kanila, isang dating abogado ni Don Valderrama na may hawak na isang itim na bag.
May isa pang bagay na kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong ama, Tony. Wika ng abogado, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Ano ang huling lihim na itinatago ng namayapang Don Valderrama? At ngayong wala na si Carmen, sapat ba ang katarungang ito upang tuluyang hilumin ang mga sugat ng kanilang nakaraan? Ang bawat piraso ng papel na ito ay tila mga labi ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Ngayong gabi, hahayaan nating tangayin sila ng hangin upang bigyang daan ang isang bagong bukas. Ang boses ni Tony ay naging kasing linaw ng kristal habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon. Ilang araw matapos ang eskandalo sa Grand Gala. Hawak niya ang orihinal na kontrata ng kasunduan ni Tessa at Bella, ang gintong tanikala na minsang sumakal sa kanilang kalayaan. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa paligid. Nagpapakita sa bawat detalye ng kanyang mukha na ngayon ay wala na ang dating pait at galit. Ang dahan-dahang pag-ihip ng hangin ay nagpapagalaw sa mga dahon ng puno na tila isang marahang palakpak ng kalikasan sa kanilang tagumpay. Sa harap niya, si Attorney Mendoza, ang matandang abogado ni Don Valderrama, ay dahan-dahang inilabas ang isang lihim na dokumento mula sa kanyang itim na bag. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay muling sumalubong sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito amoy ng panganib, kundi ng katarungan. Tony, ang iyong ama, ay hindi bulag sa mga ginagawa ni Carmen simula ng abogado. Ang kanyang tinig ay puno ng respeto. Bago siya namatay, nagtago siya ng isang trust fund na nakapangalan sa Bahay Pag-asa. Alam niyang darating ang araw na gagamitin ni Carmen ang ampunan para sa kanyang pansariling interes. Ang pondong ito ay sapat na upang muling itayo ang ampunan at gawin itong mas matibay at mas malawak para sa mga bata. Naramdaman ni Tessa ang isang matinding golden moment nang marinig ang mga salitang iyon. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang labis na katuwaan. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang bawat gabing puno ng panalangin sa gitna ng mga abo, ay nagbunga ng isang himala. Napatingin siya kay Tony at nakita niyang nakangiti rin ang lalaki. Isang ngiting puno ng pag-asa at pagmamahal. Bago ang tuluyang pagbabago, nagpa siyang bumisita si Tony sa kulungan upang harapin ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Ang kapaligiran sa loob ng pasilidad ay malamig at amoy semento, isang matinding kaibahan sa karangyaan ng mansyong kinagisnan nila. Sa likod ng makapal na rehas, nakita niya si Carmen. Ang dating reyna ng Valderrama Group ay isa na ngayong anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at pabalik-balik na tumitingin sa kawalan. Ang bawat pagtama ng tungkod ni Tony sa semento ay nagbibigay ng isang mabigat na ritmo na tila huling hatol sa matanda. Bakit ka narito? Ang boses ni Carmen ay garalgal at puno ng pait. Narito ka ba para pagtawanan ako? Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat, Tony. Ako ang nagpalaki sa iyo. Narito ako para palayain ang sarili ko sa iyo, Ma. Mahinahong sagot ni Tony. Binigyan mo nga ako ng yaman, pero ninakawan mo ako ng kaluluwa. Sa loob ng 10 taon, pinalaki mo ako sa kasinungalingan na ako ang pumatay kay Papa. Pero ngayon, tapos na ang lahat. Wala ka ng kapangyarihan sa akin, o kay Eddie, o sa pamilyang ito. Mamuhay ka sa dilim ng iyong sariling mga kasalanan. Tinalikuran ni Tony ang kanyang ina habang maririnig ang mga sigaw ng desperasyon ni Carmen na unti-unting humihina habang papalayo siya sa selda. Ang paglabas niya sa pintuan ng kulungan ay tila isang ganap na paglaya mula sa isang napakahabang bilangguan ng damdamin. Pagbalik niya sa Bahay Pag-asa, sinalubong siya ng isang tanawing nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nakita niya si Tessa at Bella na abala sa paglilinis ng mga natirang abo.
kasama ang mga kapitbahay at ang mga bata. Ang bayanihan spirit ay buhay na buhay sa gitna ng mga guho. Ang bawat tao ay nagtutulungan, may mga dalang kagamitan at pagkain, na tila isang malaking pamilyang nagbubuo ng isang sirang tahanan. Lumapit si Tony kay Tessa at, sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang kinuha ang kontrata ng kanilang kasunduan. Ang bawat hibla ng papel ay dahan-dahan niyang pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso na tila mga talulot ng bulaklak na lumilipad sa hangin. "Tessa!" bulong ni Tony habang hinahawakan ang mga kamay ng dalaga. Ang init ng kanilang mga palad ay nagbibigay ng isang pangakong hindi na mabubura ng kahit anong tinta. Wala na ang kontrata, wala na ang obligasyon, pero gusto kong itanong sa'yo, maaari bang manatili ka sa tabi ko, hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil gusto mo ako? Gusto kitang pakasalan sa totoong paraan, sa harap ng Diyos at ng mga batang ito. Isang kilig mandate ang namayani nang dahan-dahang tumango si Tessa. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan. Inilubog niya ang kanyang mukha sa balikat ni Tony habang ang paligid ay napuno ng tawanan at palakpakan ng mga bata. Ang escalating cliffhanger ng huling bahagi ay ang paglapit ni Eddie at Bella na magkahawak kamay din nagpapahiwatig na ang paghilom ay hindi lamang para sa dalawang bida, kundi para sa buong pamilyang minsang winasak ng kasakiman. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, ang bahay Pag-asa ay tila nagsisimula ng bumangon mula sa mga abo. Ang katarungan ay nakamit, ang mga sugat ay dahan-dahang naghihilom, at ang pag-ibig na nagsimula sa isang malamig na kontrata ay naging isang apoy na magbibigay ng init sa kanilang bagong simula. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi katapusan, kundi isang pangako na bukas. Ang liwanag ay muling maghihilom sa lahat ng sugat ng kahapon. Ang mga salitang ito ay tila isang marahang awit na nananatili sa isipan ni Tessa habang nakatayo siya sa harap ng bagong gawang gusali ng bahay Pag-asa. Ang amoy ng bagong pintura at ang bango ng mga bulaklak ng sampagita sa paligid ay humahalimuyak sa hangin. Isang matinding kaibahan sa amoy ng usok at abo na minsang bumalot sa lugar na ito. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang dumadampi sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang payapang ngiti na matagal na niyang hinahanap. Ang bawat sulok ng ampunan ay puno na ngayon ng buhay. Ang mga dingding ay napapalamutian ng mga guhit ng mga bata, at ang bawat bintana ay bukas upang papasukin ang sariwang hangin ng pag-asa. Sa gitna ng malawak na palaruan, nakita ni Tessa si Tony. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair. Bagamat may hawak pa siyang isang eleganteng tungkod, ang bawat hakbang niya sa berdeng damo ay matatag at puno ng kumpiyansa. Nakapaligid sa kanya ang mga bata. Ang kanilang malulutong na tawa ay tila musikang nagpapasigla sa buong kapaligiran. Nakita ni Tessa kung paano dahan-dahang binuhat ni Tony ang maliit na si Junjun upang abutin ang isang saranggola na sumabit sa sanga ng puno. Ang bawat galaw ni Tony ay puno ng pag-iingat at pagmamahal, isang golden moment na nagpapatunay na ang lalaking dati ay puno ng puot ay isa na ngayong haligi ng kalinga. Lumapit si Tony kay Tessa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng araw. Inilapat niya ang kanyang libreng kamay sa baywang ng asawa, isang mahigpit ngunit malambot na haplos na nagpapahayag ng kanilang pagkakaisa. "Look at them, Tessa," bulong ni Tony. Ang kanyang tinig ay puno ng katuwaan. "Dati, akala ko ang yaman ay nasa loob ng bank account at mga titulo ng lupa. Pero ngayon ko lang naintindihan na ang totoong kayamanan ay ang makita ang mga ngiting ito at ang makasama ka sa bawat araw." "We did it, Tony," tugon ni Tessa habang isinisandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. "Nakaligtas tayo sa unos." Sa kabilang bahagi ng hardin, naroon sina Bella at Eddie. Ang bunsong Balderrama ay nahanap na ang kanyang tunay na bokasyon
bilang administrator ng foundation na tumutulong sa mga ulila. Wala na ang amoy ng alak sa kanya at ang kanyang mga mata ay hindi na mapupula sa puyat. Magkahawak kamay sila ni Bella habang pinaplano ang susunod na charity event. Ang pag-ibig sa pagitan nila ay tila isang dahan-dahang pag-usbong ng isang bagong halaman sa gitna ng matatabang lupa ng pagsisisi at pagpapatawad. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaligayahang ito, hindi maiwasan ni Tessa na maisip ang isang tao. Sa malayo, sa loob ng isang malamig at madilim na selda, naroon si Doña Carmen. Ayon sa huling balita, ang matanda ay madalas nang nakikipag-usap sa kanyang sarili. Pilit na binibilang ang mga gintong barya na nasa kanyang imahinasyon lamang. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho at ang tanging natira sa kanya ay ang isang matinding katahimikan at ang multo ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang karma ay hindi lamang ang pagkawala ng yaman, kundi ang ganap na pagkakalimot ng mundong dati ay pilit niyang kinokontrol. Napatunayan natin na ang pag-ibig ay hindi isang kontrata, wika ni Tessa habang nakatingin sa malayo. Ito ay isang desisyon na manatili kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Isang huling heart-piercing hook ang naganap ng lumapit si Yaya Luningning, dala ang isang lumang litrato ni Don Valderrama. Ang matandang lalaki sa larawan ay tila nakangiti sa kanila, isang pagbabasbas mula sa kabilang buhay. Dahan-dahang inilagay ni Tony ang larawan sa main hall ng iyong ampunan, sa tabi ng krusipiho na laging pinagdarasalan ni Tessa. Ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging tanikala. Pagtatapos ni Tony, habang hinaharap ang lahat ng bata sa Bahay Pag-asa. Dahil ang tunay na utang na loob ay ang pasalamatan, ang bawat pagkakataon na magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, ang anino ni Tessa at Tony ay humaba sa damuhan, magkadikit at hindi na mapaghihiwalay. Ang kapayapaan ay tuluyan ng nanahan sa kanilang mga puso. Ang Bahay Pag-asa ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging simbolo ng isang pag-ibig na nagmula sa kasinungalingan, ngunit nahanap ang katotohanan sa gitna ng pagsasakripisyo.